Nagulat ang sambayanan sa kalalabas lang na balita na namayapa na si Pope Francis nitong Lunes, bandang alas 7:30 ng umaga. Ayon kay Cardinal Kevin Farrell, malungkot na pinahayag ng buong pamilya ng Vatican na ang buhay ni Pope Francis ay inaalay niya sa paglilingkod sa Panginoon at sa simbahan. Tinuruan niya ang taong bayan na isabuhay ang mga aral ng Ebanghelyo ng katapatan, ng buong tapang at pagmamahal sa lahat ng tao, lalo na sa mga naghihirap at sa mga nahapi. Sinabi pa ng Cardinal noong Lunes na buong pasasalamat nilang inialay ang kaluluwa ni Pope Francis sa walang hanggang awa at pagmamahal ng Diyos, ang isang Diyos na may tatlong persona. Ang sabi ni Archbishop Diego Ravelli, Master of Apostolic Ceremonies, iniling umano ng yumaong Pope Francis na gawing simple lang ang kanyang living at walang kung ano-ano pa ang gaganapin. Idinagdag pa na mas bigyan din ang pananampalataya ng simbahan sa muling pagkabuhay ni Kristo. Bagamat bigla ng balita, dahil noong Easter Sunday, pinagpala pa ni Pope Francis ang libo-libong taong dumalo sa misa sa St. Peter's Square. Masaya nitong binati ang libo-libong dumalo at ang milyong-milyong nanonood. Laking gulat ng lahat nang inikot ito gamit ang Pope Mobile ang paligid ng plaza at hindi na pinalanan ang misa. Sa edad na 88, napagpasya na sa araw ng linggo ng pagkabuhay ay ipagkatiwala ang pagbigay ng misa kay Cardinal Angelo Comastri, ang retiradong Archpriest ng St. Peter's Basilica. Subalit marami ang nagtatanong kung bakit ganito ang kinahinatnan ng minamahal na Pope Francis, kung meron ba daw itong sakit o biglaan ang karamdaman. Subalit ang hindi alam ng marami ay mula pa noon ay hindi na tinantanan ng mga sakit ang Papa. Taong 1957 pa ito nagsimula. Sa edad niyang 21 taong gulang, sumailalim na siya sa isang maselang operasyon sa bansang Argentina para tanggalin ang bahagi ng kanyang baga na tinamaan ng malubhang impeksyon. Mula noon, ang binatilyo ay madalas lang tinatamaan ng mga sakit sa baga. Kahit pa sa mga taong ito ay nasa kumbento, maingat na si Jorge Mario Bergoglio dahil sa kanyang kalagayan. Ilang simbahan ang pinaglingkuran ng lalaki at daang mga pari ang naging kaibigan nito. Hanggang mabot nito ang paglilingkod sa Vatican at nang maging papa ito ng simbahang Katoliko. Noong nagkaedad si Pope Francis, madali na siyang dapuan ng sakit sa baga dahil sa pleurisy. Ang pleurisy ay yung palagi ang pamamaga ng manipis na parang balat na nakabalot sa baga natin. Kapag ito ay namaga, nagkakaroon ng impeksyon kung hindi maaabata ng gamot. Pero kung malabana, katulad ng lagay ng Pope, humihina ang pleura tapos kumikirot. Bukod dyan, madaling dapuan ng sakit. Na-admit siya sa Agustino Gemelli Polyclinic Hospital noong Biyernes, ika-14 ng Pebrero ngayong 2025, matapos siyang dapuan ng matinding bronchitis. Ito naman yung pamamaga ng mga bronchio sa baga. Ang respiratory crisis ay nawi sa dobling pneumonia o impeksyon sa baga. 38 araw siya sa ospital, ang pinakamatagal niyang pagkakakonfine sa loob ng 12 taon itong paglilingkod sa simbahan. Ika-18 ng Pebrero, lumala ang lagay ni Pope Francis sa ospital. Ikinabahala ng mga naglilingkod sa Vatican ang nakitang biglang pagbabago sa kanyang itsura na tila mas tumamlay ang kalagayan. Sa mga sumunod na araw ay walang tigil na sinuri ng mga doktor doon at na-diagnose na may bilateral pneumonia. Pagkalipas ng higit sa isang buwan, nagbalik siya sa kanyang tirahan sa Vatican sa Casa Santa Marta at doon ay pinagpatuloy ang kanyang pagpapahinga. Pero dahil malubha ang kalagayan nito, bukod pa sa kanyang edad, nahihirapan itong lampasan ng pagsubok na dulot ng sakit sa baga. At ang ikanalulungkot ng mga Katoliko sa buong mundo, namayapa ang Santo Papa ng Vatican. Marahil sa mga susunod na araw ay marami pang lalabas na balita
hinggil sa mangyayari sa siyudad ng Vatican. Sa ngayon, ang napakalungkot na naganap ay dama ng buong Pilipinas.